namin hong pinuntahan siya eh. Hindi man lang niya kami kinausap. Dapat ho, magdesisyon na kami. Kasi ho, 3 buwan na ho itong si Lilia eh. Ano ka ba? Nakakahiya. Kahapon ho, nagpakasal na kami sa West. Bala ko na rin hong tumigil ng pag-aaral. Magpo-full time muna ako sa pagsisecurity. Hanggang sa makaipon ho ng kaunti. Kasal na pala kayo eh. Ano pang may tutulong ko sa inyo? Ang gusto sana namin, makapagmano sa kanila. Alam mo namin na makikinig sa inyong tatay kapag kayong lumapit sa kanya. Balita ko, mahirap kausapin si Mang Hilario ngayon eh. Talagang masamang loob. Nag-isa ka nga namang anak tapos nagtanang ka pa. Masyado naman hong mahigpit. Na hindi ko nga ho madalaw si Lilia eh. Ito ang gawin natin. Pumunta kayo kay Mang Hilario at hintayin niyo ako ron. Naku, hindi ho pwede eh. Baka kung anuin ako ng tatay niya. O sige, umuwi muna kayo. At sa loob ng 1 oras, sumunod kayo kay Mang Hilario. Magandang umaga, Mang Emong. O, kamusta ang benta? Matuloy naman ho. Baka nga makaubos ako bago mananghali eh. Pinili ko ho ito para sa inyo. Salamat. Siya nga pala, kamusta ang tiyang mo? May lagnat pa ho eh. Hindi po makabangon. Sana gumaling siya kagad na makapunta siya sa pagkanta mo. Bakit ho? Hindi kayo manunood ng ninang? Bahala na. Anong bahala na? Gusto ko nandun kayo eh. Hindi, nagbibiro lang. Siya nga pala, pinagbibigay siya ng ninang mo. Ah, ano ho ito? Damit, yan daw ang susuot mo sa pagkanta mo. Naku, marami hong salamat. O sige, Selena, alis muna ako at may lalakarin pa ako. O sige ho, marami hong salamat ha. Ay kinasasama ng loob ko. Lahat ng klase ng paghihirap, pagtitipid, ay ginawa naming mag-asawa para lamang maibigay sa aming kahit sa isang anak ang mga layaw niya sa buhay. Ang mabigyan siya ng magandang edukasyon para balang araw, pakinabangan niya. Yun naman hindi para sa amin, para sa kanya rin yun. Pero anong ginawa niya? Minahong ka, Hilario. Lahat naman ng tao kailangan lumagay sa estado. Tumigil na! Ang totoo, hindi mangyayari ang lahat ng yan kung hindi mo sinuway ang mga patakaran ko sa buhay. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Ang pamatay ng tao! Pasensya ka na, Emong. Ayaw ko lang ako naiisan eh. Wala sa akin yung Hilario. Naunawaan kong damdamin mo. Kaya lang ako naparito para si Bencio na si Lilia ay nasa mabuting kalagayan. At nang hindi ka mag-alala. Ako? Mag-aalala? Hindi mangyayari yan. Sinabi ko na, kahit na sila mabulok sa impyerno, wala akong pakialam. Lalo na yung hampas-lupang nuling na yan. Kahit na ako'y makaapo pa sa tuhod, hindi ko sila mapatatawad sa kawalangyang ginawa nila sa akin. Sobra ka naman, Hilarion. Para kay di isang tunay na ama. Bakit? Masama ba ang umibig at ibigin? Palibasa wala ka nang inintindi kundi ang pride mo. Masyado ka namang mamata ng kapwa mo. Yan tuloy yung nangyari sa'yo. Wala naman ako makita masama kay Luria. Bakit masyado mo siya inaalipusta? Ano? Ang ibig mo sabihin ako ba masama? Aba, iba na pala ang takbo ng mundo ngayon. Pakinggan mo muna ako, Hilario. Ang sabi mo, pagkatapos ng ginawang pagtanan ni Noring sa iyong anak, hindi na siya karapat-dapat sa iyong kalinga. Sa iyong pagmamahal. Hindi ko maiaalis sa iyo yun. Pero sa palagay ko naman makakaraos din yung mga bata. Si Noring titigil muna sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho. Si Lilia man gayon din, mamamasukan muna siya. Ano mo masukan? Magtatrabaho? Kailangan tapusin muna niya ang pag-aaral niya. Hindi. Pakinggan muna ako mabuti, Hilario. Si Lilia ay may isang kaibigan. Siya magbibigay ng trabaho sa kanya. Mataas ang sahod at ginawa pa sa katawan. Ang La Playa Club ay isang maayos na... La Playa? La Playa Club? Ako ba? Hindi ako mamamayag yan. Ang La Playa Club ay puwit ng mga babaeng mabababa ang lipad. Ang mga waitresses, puro bagel pair. Paano ko nalaman yan? Ha? Alam mo kahit na sino yan? Hindi ko alam yan! Tumigil ka! Ikaw ang tumigil! Aulay, sumusobra ka na, ha? Oo, huwag mo ako masursuran, ha? Nak, ang mabait na asawa. Ang dakilang ama ng tahanan. Yan ang papel mo dito,
Hindi ba? Bilib naman ako. Ha? Naku, pagdadating ng opisina, pagod na pagod, pawisan. Ako naman, alal. Naku, anong nangyari sa'yo? Papalitan ka pa ng damit, alisan ka ng pawis, ha? At yung mga pangaral mo sa amin, may pangaral ka ng pagtitipid. Tungkol sa pagtitipid, ha? Ngayon, yung pala pagtitipid na yon, yung pala ang ginagawa mo sa paglulusay mo sa lapla! May edukasyon ka ba, ha? Galala, bahala si Emong dyan. Iba kiliti nun. Sana nga ho. Mo. Meron ba libro dun sa laplaya, ha? Meron ba libro dun? Doon mo ba ginagawa yung homework mo, ha? Homework saan? Sa pag-inom ba, ha? Sa pagka-table? Panonood ng ball? Yung ball na babae? Yon! Pagkatapos ngayon ang panonood mo, dilasing ka na ngayon, ha? Lasing ka na! Dilalabas mo na yung babae! Dilalabas mo na, hindi ba? Ha? Minsan ko lang namang ginawa yun eh. Ayun! Po kayo tuturo kasi niya instalasyon. Salamat po. Ako nga ginugulangan ng mga kasama ko. Ikaw? Ikaw magugulangan? Nakoy, mas magulang ka pa dun sa pala yung binibinhi eh. Simpait pa. Hindi na ho maulit, Alinsayong. Talagang hindi na mauulit. At ikaw naman, Macau, ha? Ikaw, Utal. Pwede ba tigil-tigilan nyo na yung paghihingi ng balik kay Emong? Dahil kung yung kalokohan ninyo, pwede sa kanya, sa akin hindi ubra yan, ha? Makakala ninyo, hindi ko alam. Yung kinikita ninyo, nauubos na dyan sa bukid sa kanto. Minsan tuloy, iniisip ko eh. Baka bigla na lang magkawalaan dito ang pyesa ng chip eh. Yun po, hindi namin magagawa. Bakit hindi? Kung patay no kami ni Emong. Ayun. Kay Emong natatakot kayo, pero sa akin hindi ano. Pero dyan kayo nagkakamali. Dahil pag ako naasar sa inyo, alam niyo gagawin ko? Ha? Baka hindi kayo makadila sa tama. Oh. Milagro, walang kibo si Bisaya. Akala mo kung sino Santo Santito. May problema nga ako, Linchayong. Anong problema? Nabangga ko kagabi, nabasa ko yung headlight ko. Talagang malaking problema para sa'yo yan. Dahil babayaran mo yan. Cash. Ngayon din. Isa pa rin ho sa problema ko yan. Wala ho akong pamboundary. Matagal lang tutugin yan. O, ano pa hinihintay nyo? Hala, pasado na! Donggay, ha? Di pa ako tapos sa'yo. Yes, ma'am. Sige. Mama, electrician dito sa itaas. Oh.
Back to back, break, 9. Wala ka naman sa Bayad. privilege eh. Bayad. 9 kada ulo. Katabi mo. Pete, naka-red tape. Ang apit sayong, ang lakas ng loob. Di walang luhan tumulo. Mahirap nga yun eh. Hindi niya may labas ng sama ng loob. Siya nga ano. Bakit hindi binubuksan ng ato ni Emong? O nga naman, paring Jun. Hindi nyo ba alam? Sa mataro tinamaan si Emong. Kabog daw ulo. Kawawa naman si Mang Emong. Sino kayang walang yaang bumaril sa kanya? Tama na yan. Tama na yan, huwag na natin pag-usapan niya. Mabuti pa, idalangin na lang natin ang kaluluwa niya. Isipin mo magkaroon ng kagalit si Emong, ang padrino, na walang ibang ginawa kundi ang tumulong sa tao. Alam mo, kapag may tinutulungan ka, magkakaroon ka ng kagalit. Ganyan ang buhay. Nahahati sa dalawang klase ng tao. Kaibigan, kaaway. Di tama ang ginawa nila sa utol ko. Siya pa naman ang walang ginawa kundi ang tumulong sa kapwa. Mga duwag! Bakit di sila lumaban ng parehas? Sino ang paghihigantihan ko? Bakit di ako? Bakit siya ba?